Hi guys, it's May here. Welcome back po to my channel. So, ang gagawin po natin ngayon, ititignan natin kung magiging mayaman ba kayo or masagana ang inyong finances ngayong 2022. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay? So, babalasahin ko lang po ng maigi yung mga baraha bago po tayo magsimula. Pwede nyo na pong puntahan ang inyong zodiac signs. Okay? Para sa mga Aries, we have here the Two of Wands, the Four of Wands, and we have here the Page of Wands. Okay. So, sa nakikita ko dito, maaaring magiging masagana naman kayo ngayong 2024. Okay. Especially when it comes to your relationship, or pwedeng mas magiging committed kayo sa inyong finances or sa kung anumang business or trabaho na inyong papasukin. Okay? Na parang meron itong potential to grow in the future, or meron itong magandang kahihinatnan. Okay? But with the Page of Wands here, pwedeng ang sinasabi dito, kailangan nyo lang talagang maging passionate in whatever you are doing. Kailangan nyo lang talagang i-apply yung mga ideas ninyo, maging creative kayo sa inyong career para kumbaga lumago yung inyong finances. So, hindi naman sinasabi dito directly if you're going to be rich this 2024. What it is saying is that you need to be committed, kumbaga, na ikaw ay yayaman. Kasi walang mangyayari kung wala kang gagawin. Okay? Para sa mga Taurus, we have here the King of Cups, the Ace of Wands, and we have here the World card. Okay, so base sa mga barahan na to, there is a chance nga na yayaman ka ngayong 2024, especially if you are working abroad or you have plans in working abroad. Pwedeng kumbaga doon mo mahahanap yung magpapasagana sa iyong buhay. Pwedeng may darating sa'yo na opportunity na kumbaga madadala ka doon sa ibang bansa para maisakatuparan yung mga pangarap mo. And ang nakikita ko lang dito din is you need to love what you are doing. Okay? Kasi kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, mahihirapan ka kumbaga na i-materialize yung mga pangarap mo. Okay? So, pwede rin na ibig sabihin nito, halimbawa, meron kang gustong gawin, na talagang interested ka dito sa bagay na to, feeling mo, ginagawa mo to dahil mahal mo yung work na yun or yung idea na yun, mas malaki kumbaga yung potential na magiging masagana ka. Okay, kumbaga hindi ka napipilitan na gawin yung bagay na iyon. Okay? Para sa mga Gemini, we have here the Hangman, the Two of Cups, and we have here the Queen of Swords. Okay. So, base sa mga barahan na to, maaaring magkaroon ng delay or pagkaudlot ang iyong pagyaman ngayong 2024. Okay, maaari siguro na aalis ka or maalis ka. Basta something will be stopped. Something will be cut. Okay, hindi ko alam kung lilipat ka ba ng trabaho, maalis ka sa trabaho,
mag-move ka somewhere, parang ganyan. Though nakikita ko dito kasi yung there's an opportunity for you na a partnership, pwede na yan, maybe a business partnership, na i-offer sa'yo, pwedeng tatanggihan mo itong opportunity na to na hindi mo alam na pwedeng yun pala, kumbaga yung makakapagpasagana sa'yo or yun na pala yung ikakayaman mo, pero hindi mo grinab yung opportunity na yon, kaya pwedeng maudlot, kumbaga yung pagyaman mo. Okay? Para sa mga Cancer, we have here the Ace of Coins, the Nine of Wands, and then we have here the Hermit. Okay, so base sa mga barahan na to, malaki yung opportunity or yung possibility na mayayaman ka ngayong 2024. Malaki yung pera na darating sa'yo. Pero ang nakikita ko dito, meron kang hesitation. Okay, hindi ko alam kung tinatanggihan mo ba yung oportunidad na ito or kumbaga natatakot ka siguro to venture into something na may potential talaga na ikakayaman mo. Kaya ang sinasabi dito, you really have to think about it. Okay? Kung nagdududa ka, it's okay na mag-isip-isip ka muna bago mo pasukin. Natural lang naman yon na magduda ka. Kailangan mo lang sigurong maging wise with your decision. Pero kung magagawa mo yung tama, malaki yung chance na ikaw ay yayaman. Okay? Para sa mga Leo, we have here the Page of Coins, the Six of Wands, and then the King of Swords. Okay, so base sa mga barahan na to, meron chance na ikaw ay yayaman ngayong 2024. Yun nga lang, it might be short-lived. Okay, kumbaga, hindi siya yung panghabang buhay na kayamanan. Pwedeng pansamantala lang. Lalong-lalo na kung masyado ka magiging sakim. Okay? Parang don't put it in your head. Kumbaga kung ikaw yung... Kasi nakikita ko dito parang pasimula pa lang lumalaki na yung ulo. Pasimula pa lang parang pwedeng masyado ka ng natutuwa, na-overwhelm. Kaya parang gastos dito, gastos doon. Okay, to an extent na yung iba sa inyo parang ko ba, mayabang, parang ganon, nagmamalaki na agad. Kumbaga, napaka-premature pa, napaka-unti pa lang para ipagmayabang. Kaya, you need to be careful with that. Siguro, at first, kapag dumadami na yung pera mo, keep it to yourself. I mean, wag mo munang ipagkalat sa iba. Okay? Para sa mga Virgo, we have here the Four of Cups, the Fool, and the Eight of Wands. Okay, so base sa mga barahan na to, maaaring mamiss mo yung opportunity ng pagyaman or pagsagana. Kasi parang magiging careless ka sa iyong paggawa ng mga decisions. Okay? So, Four of Cups, yung parang nanghinayang ka, nasira, nawala yung opportunity. Or pwede kasi na masyado kang na-excite, nagmadali. Na parang ang ine-expect mo siguro instant or parang gusto mo agad na kumita, gusto mo agad na lumago yung pinapasok mo na business, investment, or whatever it is na pinagkakakitaan mo. Okay, kaya kailangan mong sigurong maging maingat sa kung saan mo dinadala or ipinapasok yung pera mo.
Okay? Para sa mga Libra, we have here the Hierophant, the Three of Swords, and then the Knight of Wands. Okay, so base sa mga barahan na to, maaaring sa kalagitnaan ng taon, makaramdam ka ng financial burdens or parang kagipitan. Pwedeng at the start of this year, okay, ngayong January hanggang let's say April, pwedeng parang feeling mo, ay, ang dami kong pera, ganyan, ang sagasagana, and then siguro masyado kang nakampante, okay, masyado kang naging maluho, magastos, kaya hindi mo na malayan na ang bilis na wala noong pera. Kaya at the middle of the year, pwedeng maramdaman mo na yung financial burdens. Okay? So maybe you need to lie low in too much luho or too much enjoyment sa mga materialistic things. Okay? Para sa mga Scorpio, we have here the Moon, the Four of Coins, and the Nine of Cups. Okay, so base sa mga barahan na to, may possibility, okay, na yumaman ka, magkapera ka, or maging masagana ang 2024 mo. Pero, it will be at the last part of the year. Okay, mga bare months pa, kumbaga. And sa middle ng taon, okay, parang magiging gipit ka na talagang naghihigpit ka dito ng sinturon. Kailangan mo talagang magtipid at maging wise sa pag-spend mo ng money. Okay, hanggang, kumbaga, maging masagana kang muli. Okay, so, ngayon, start ng taon, medyo merong nalalabuan ka sa sitwasyon mo, sa iyong career, sa iyong finances, pwedeng hindi mo alam paano ka makakaraos, paano ka magkakapera. Okay, pwedeng meron ka pa sigurong naiipon sa ngayon, meron ka pang pinagkakakitaan ngayon, until at the middle of the year, doon mo na talaga as in mararamdaman yung pagiging gipit. Okay, but don't worry. Kung ikaw ay talagang nagtitiwala at talagang nagmamanifest ka na yayaman ka or makakaahon ka sa kagipitan, pwede yung mangyari at the end of the year. Okay? Para sa mga Sagittarius, we have here the Ten of Swords, the Devil, and the Knight of Swords. Okay, so base sa mga barahan na ito, maaaring at the first part of the year, parang feeling mo lahat ng problema mo, financial problems mo, ay naiibsan or nawawala. Okay, parang, ay, nabayaran ko na lahat ng mga utang ko, ganyan, wala na akong kailangan pang pagkagastusan, ganon. So, dahil parang feeling mo safe ka na, naging maluho ka naman. Okay, pwedeng masyado kang magiging magastos, lalong-lalo na at the middle part of the year, kasi nga, yung tumatakbo sa isipan mo, ay wala na akong kailangan pang bayaran, nabayaran ko na lahat, ganyan, wala na akong pinag-iipunan, so pwede na akong gumastos ng kung ano-ano para sa sarili ko. Kaya, ang bilis, mawawala nung pera. That pwedeng at the end of the year, ayun, para ka na namang naghahabol at para ka na namang, paano ba, hindi magkanda o gaga para lang gumawa ng paraan, para lang magkapera muli. Okay? So, wag kang masyadong maging maluho or mabisyo. Okay? Para sa mga Capricorn, we have here the Chariot, the Star,
And we have here the Judgment card. Okay, so magagandang mga baraha ito. Ibig sabihin talagang there is abundance coming your way. Magiging mapera ka, magiging mayaman ka ngayong 2024. Okay, so sa start pa lang na taon, talagang meron ng mga opportunities dito na napaparating sa'yo para ikaw ay magkapera. Okay, and then at the middle part of the year, parang meron kang inaasahan, pinapanalangin na magkakatotoo. Okay, or kung wini-wish mo na magkapera ka, ganyan, or tumaas yung sahod mo, ganon, or mabayaran ka ng utang, anything that has something to do with receiving money, it can happen, it can be given to you. But at the end of the year, with the Judgment card there, hindi ko lang alam kung people will be like looking at you, judging you, like parang pinagchichismisan kayong dating na bakit parang biglang ang yaman-yaman yan. Kaya wag mo silang pansinin, at just continue making the best decision for yourself and don't mind yung mga inggitero at inggitera na nakapaligid sa'yo. Okay? Para sa mga Aquarius, we have here the Ace of Swords, the Queen of Wands, and then the Queen of Cups. Okay, so base sa mga barahan na to, there's a chance na ikaw nga ay yayaman or magiging masagana ngayong 2024. But first, you need to realize what it is that you want, what it is that you need to do. Okay? Dapat kailangan, it is something that you are passionate about and it is something na talagang gustong-gusto mo. Okay? Hindi yung parang napipilitan ka lang, hindi yung tipong wala lang. Lalong-lalo na kung papasok ka sa isang business or investment, kailangan malinaw ang lahat, ang kontrata, ang usapan, okay? At talagang kampante ka, confident ka na itong papasukin mo na ito ay lalago. And of course, kailangan ito ay something na really interested ka, na talagang gustong-gusto mo, na talagang matutuunan mo ng pansin, mabibigyan mo ng panahon, pagmamahal, parang ganyan. Okay, in order for you to prosper. Okay, so hindi sinasabi dito directly kung yayaman ka or magiging masagana ang 2024 mo. Ang sinasabi dito, may chance kung talagang gusto mo. Okay. Para sa mga Pisces, we have here the Ten of Wands, the Ten of Coins, and we have here the Six of Cups. Okay, so base sa mga barahan na to, parang merong ups and downs sa iyong finances ngayong 2024. Okay, pasensya na po namatay yung ilaw at napindot ng aking alaga. But anyway, so sa first part of the year, maaaring makaramdam ka dito ng mga financial burdens. Parang feeling mo, dami-dami mong ginagastos. Parang feeling mo, ikaw lahat ang umaako ng responsibilities. Ikaw lahat ang nagbabayad. Ganon, parang pasan mo ang lahat. Parang lahat na lang ng problema na darating sa'yo, kailangan ang pera. Okay? But at the middle part of the year, dun ka makakaramdam ngayon ng financial stability. Na parang lahat nakakayanan mo, nabibili mo, nababayaran mo, lahat ng pangangailangan mo, ng family mo, parang okay lahat yung status nyo financially. Okay? And then at the end of the year, it will continue. Okay? Na, ang tawag nito, na maging masagana yung finances mo. There's even a possibility na merong magbabayad sa'yo ng utang or magbibigay sa'yo ng pera. Okay, so
mawawala, kumbaga, itong mga problema mo na, na mararanasan ngayong unang part ng taon. Okay? So, yun yung nakikita ko na kung yayaman ba or magiging masagana ba ang 2024 ng bawat zodiac signs.